Disyembre 8, 14 na, 2025. Pag-aaral ng Bantayan. Tema, si Jehovah ang labis na nagpapasaya sa atin. Araling Artikulo 40. Talata 1, 2, Anong sitwasyon ang nararanasan ng marami ngayon? Komento, maraming tao ngayon ang naghahangad ng kaligayahan, pero nakikipagbuno pa rin sila sa pakiramdam ng kawalan ng saysay at kalungkutan. Maging ang bayan ni Jehovah ay maaaring makaranas ng ganitong damdamin dahil nabubuhay tayo sa mga huling araw, isang panahon na puno ng mga sitwasyon at emosyon na mahirap harapin. Talata 1, 2, Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito? Komento, tatalakayin ng artikulong ito ang mga bagay na maaaring makabawas ng ating kagalakan at kung paano natin ito muling makakamtan kapag nawala. Tutulungan din tayo nitong makita na si Jehovah ang bukal ng tunay na kaligayahan at kagalakan. Talata 3, Ano ang itinuturo ng nilikha tungkol kay Jehovah? Komento, ipinakikita ng nilikha na si Jehovah ay isang Diyos na masaya at nais din niyang maranasan natin ang kagalakan. Ang kagandahan ng lupa, ang sari-saring kulay, ang masasayang kilos ng mga hayop, at ang kasaganaan ng pagkain ay nagpapakita ng kanyang kagalakan at ng hangarin niyang ma-enjoy natin ang buhay. Paalala rin ito ng kanyang pag-ibig at masaganang paglalaan. Talata 4, Paano nananatiling masaya si Jehovah kahit nakikita niya ang pagdurusa sa mundo? Komento, si Jehovah ang Diyos na masaya, pero lubos niyang nakikita ang lahat ng pagdurusa sa lupa. Gayunman, hindi nito naaalis ang kanyang kagalakan dahil alam niyang pansamantala lamang ang pagdurusang ito at siya mismo ang nagtakda ng panahon kung kailan ito matatapos. Talata 4, Ano ang kaloob sa atin ni Jehovah? Komento, ibinibigay sa atin ni Jehovah ang kaloob na kagalakan, gaya ng sinasabi sa awit 16 na oras 11 minuto. Ibinahagi niya ang kaloob na ito kay Jesus at bukas din ito para sa atin. Talata 5, 6, Bakit masaya si Jesus? Komento, si Jesus ang pinakamasaya sa lahat ng nilalang ni Jehovah. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita at ganap na nagpapakita ng personalidad ni Jehovah. Siya rin ang pinakamatagal na kasama ng kanyang ama, na siyang bukal ng tunay na kaligayahan. Natatagpuan ni Jesus ang kagalakan sa paggawa ng anumang ipinapagawa ni Jehovah, at dahil sa kanyang katapatan, natamo niya ang ganap na pagsang-ayon ni Jehovah. Talata 7, Paano tayo makakasumpong ng tunay na kagalakan? Komento, makakasumpong tayo ng tunay na kagalakan kapag lalo tayong lumalapit kay Jehovah at natututo mula sa Kanya. Habang ginagaya natin siya at ginagawa ang kanyang kalooban, mas nagiging masaya tayo. Kahit nakararanas tayo ng lungkot o panandaliang pagkawala ng joy, hindi ito nangangahulugang wala tayong pagsang-ayon ni Jehovah dahil tayo ay di perpekto. Talata 8, Paano tayo naapektuhan ng mga problema sa buhay? Komento, ang mga problema sa buhay, gaya ng pag-uusig, sakuna, kahirapan, sakit, o pagtanda, ay madaling makabawas ng ating kagalakan, lalo na kung wala tayong kontrol sa sitwasyon. Inaamin ng Biblia na ang matinding kirot ay maaaring makadurob ng espiritu, at ipinapakita ng karanasan ng elder na nawalan ng ilang kapamilya kung gaano kabigat ang emosyonal na epekto ng ganitong pagsubok. Maaari tayong makadama ng pag-iisa, pagka-overwhelm, at labis na pagod, pisikal at emosyonal. Talata 9, Ano ang makatutulong para mabawi natin ang ating kagalakan? Komento, mababawi natin ang ating kagalakan kapag naging realistiko tayo at mapagpasalamat. Inutusan ni Jehovah ang mga bihag sa Babylonia na tanggapin ang kanilang sitwasyon at gawin ang pinakamabuti nila na nagpapakitang hindi kailangang perpekto ang kalagayan para maging masaya. Kapag nakatuon tayo sa mabubuting bagay na mayroon tayo at umaasa sa suporta ni Jehovah, maaaring bumalik ang ating joy. Gaya ng kapatid na naparalisa, ang pagtulong at suporta na natanggap niya ay nagpalakas sa kanyang loob at nagpasigla sa kanyang kagalakan. Talata 1, Bakit maaari tayong maging masaya kahit may mga problema? Komento, maaari tayong manatiling masaya dahil hindi nakabatay sa perpektong kalagayan ang ating kagalakan. Gaya ng pioneer sister na nagsabi, ang pananatiling masaya sa panahon ng pagsubok ay nangangahulugang hindi natin nalilimutan ang mga pangako ni Jehovah. Ang ating mga problema ay pansamantala, gaya ng mga yapak na agad na nabubura, kaya maaari pa ring manatili ang joy kahit sa mahihirap na sitwasyon. Talata 11, Paano nakakapagpalakas ang halimbawa ni Apostol Pablo? Komento, si Pablo ay humarap sa maraming paghihirap, pero hindi ibig sabihin nito na nawala ang pagsang-ayon ni Jehovah.
Sa halip, pinatutunayan ng kanyang pagtitiis na pinagpapala siya ni Jehovah. Kapag iniisip natin ang kanyang halimbawa, naiintindihan natin na ang ating sariling mga pagsubok ay hindi tanda ng kawalan ng pagsang-ayon. Hanggat tapat tayong nagtatagal, makatitiyak tayo na nalulugod si Jehovah sa atin. Talata 12, paano maaaring makabawas sa ating kagalakan ang hindi natutupad na mga inaasahan? Komento, ang hindi natutupad na inaasahan ay maaaring makapanghina sa atin kapag hindi na natin kayang abutin ang mga layuning minsan nating itinakda. Ang pioneer sister na umaasang makapasok sa School for Kingdom Evangelizers o makapaglingkod sa ibang bansa ay nadismaya nang magbago ang kanyang sitwasyon. Marami ang nakakaramdam nito kapag nais pa sana nilang gumawa ng higit pa sa paglilingkod kay Jehovah pero hindi nila magawa at maaaring mawala ang kanilang kagalakan. Talata 13, kung nililimitahan ng ating mga kalagayan ang kaya nating gawin, anong makatuwirang mga layunin ang maaari nating itakda? Komento, makatutulong sa atin na mabawi ang ating kagalakan ang pag-alala na hindi si Jehovah demanding. Pinahahalagahan niya ang pagiging mapagpakumbaba at tapat, hindi ang dami ng ating nagagawa. Kapag limitado tayo, maaari nating ituon ang pansin sa mga layuning kaya nating abutin, tulad ng pagpalakas sa iba o pagsuporta sa mas bata o mas matatanda. Pinagpapala ni Jehovah ang ganitong pagsisikap at inaabangan natin ang bagong sanlibutan kung saan magkakaroon tayo ng walang hanggang pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya ng lubos. Talata 14 na, ano pa ang maaaring makabawas ng ating kagalakan? Komento, ang sobrang pagkatuon sa sarili o self-indulgence ay maaaring makabawas ng ating joy, lalo na kapag itinatampok sa social media na ang kasiyahan ay nakukuha sa patuloy na pagtupad sa pansariling nais. Bagaman hindi masama ang masiyahan sa mahuhusay na gawain, kapag ito ang naging sentro ng buhay, madalas itong mag-iwan ng kawalan. Gaya ng sinabi ng pioneer sister, kapag umiikot lang sa sarili ang buhay, walang tunay na nakapagpapasaya. Talata 15, anong aral ang matututuhan natin kay Haring Solomon? Komento, ipinakita ni Haring Solomon na ang paghabol sa pansariling kasiyahan ay hindi nagdudulot ng pangmatagalang kaligayahan. Kahit natamasa niya ang pinakamahusay na pagkain, musika, at karangyaan noong panahon niya, nanatili siyang hindi nasisiyahan. Ang mga ideya ng sanlibutan tungkol sa kaligayahan ay parang peking pera, kaakit-akit tingnan pero hindi makapagbibigay ng tunay na kagalakan. Talata 16 na, paano makatutulong ang pagbibigay sa iba para mabawi natin ang ating kagalakan? Komento, ang pagbibigay ay nagdudulot ng kaligayahan, gaya ng sinabi ni Jesus. Kapag gumagawa tayo ng simpleng bagay para sa iba, tulad ng paghikayat, mahabaging pakikinig, pagpapalala na umasa kay Jehovah, o pagbibigay ng praktikal na tulong, nababaling ang pansin natin palayo sa sarili at lumalakas ang ating joy. Ang pagsama sa kanila sa ministeryo o paglalaan ng oras sa kanila ay nakapagpapalakas ng kanilang espiritu at atin din sa ganitong paraan, nagagamit tayo ni Jehovah bilang kasangkapan para magbigay ng ginhawa at kagalakan. Talata 17, paano konektado ang ating kagalakan kay Jehovah? Komento, malapit na konektado ang ating kagalakan sa ating kaugnayan kay Jehovah. Gaya ng sinasabi sa awit 43, siya ang ating lubos na kagalakan. Kaya kapag lumalapit tayo sa Kanya, nakakamtan natin ang tunay na kaligayahan at kapanatagan anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay. Ian Anisagoten. Bakit masaya si Jehovah at si Jesus? Komento, si Jehovah ay inilarawan bilang ang Diyos na masaya, at nakikita ang kanyang kagalakan sa kagandahan at pagkakaiba-iba ng kanyang nilikha, patunay na nais niya ring maging masaya tayo. Si Jesus naman ang pinakamasaya sa lahat dahil lubusan niyang ipinakikita ang personalidad ni Jehovah at siya ang pinakamatagal na kasama ng kanyang Ama, ang bukal ng kaligayahan. Natatagpuan din niya ang kagalakan sa pagtupad sa kalooban ni Jehovah at natatamasa niya ang ganap na pagsang-ayon ng kanyang Ama. Ian Anisagoten. Ano ang mga posibleng magpalungkot sa atin? Komento, maaari tayong mawala ng joy dahil sa mga problema sa buhay, tulad ng sakit, pag-uusig, o kahirapan na nakakapagod emosyonal at pisikal. Ang hindi natutupad na mga inaasahan ay maaari ring magpahina ng ating loob kapag hindi na natin masunod ang ilang layunin sa paglilingkod. Gayon din, ang sobrang pagkatuon sa sarili ay maaaring mag-iwan ng kawalan sa halip na tunay na kasiyahan. Ian Anisagoten. Ano ang mga pwede nating gawin para maging masaya ulit?
Komento, mababalik natin ang kagalakan sa pagiging realistiko at mapagpasalamat, gaya ng ginawa ng mga Israelitang tinulungan ni Jehovah na maka-adjust sa Babylonia. Ang paglapit kay Jehovah at pag-alala sa kanyang mga pangako ay nagpapalakas ng ating joy kahit sa mahirap na panahon. At ang paggawa ng mabuti sa iba ay nagdudulot ng kagalakan dahil inaalis nito ang focus sa sarili at binibigyan tayo ni Jehovah ng pagpapala habang tumutulong tayo.